Okay po, bulong-bulungan ngayon yung pagkaka-relieve kay General Torre. Kung matatandaan po natin, bago ma-appoint si General Torre, dalawa po ang pinagpipilian, si Nartates at saka si General Torre. Ang background po ni Nartates is matagal na siya naglilingkod sa mga Marcoses and sa Ilocos and during nung governor pa si Amy Marcos. And napabalita din na siya yung nag-leak ng mga video and pictures ng Duran-Duran nung birthday ni PBBM na sinurprise siya ng kanyang mga billionaires na kaibigan. Siya daw ang siya yung pinagsususpetsahan na nagbibigay ng mga tips na mga nangyayari po sa Malacanang. That time, sabi nila. Okay? So, alam ko gumawa ko ng video niyan. Sabi ko nga, delikado kapag ito ang na-appoint na PNP chief. Kasi, di ba? So, lahat ng nangyayari is sasabihin niya kay, baka sabihin kay Amy. Kasi, yun na nga po yung kumakalat na lahat ng nangyayari sa Malacanang, itong si Nartates daw ang nagli-leak ng mga information binibigay kay Amy. Yan po yung usap-usapan that time sa mga vloggers ba. So, ngayon, kay General Torre naman, nung nag-check po ng mga background ng dalawa na ito, si General Torre, ang nakuha nila pong information sa kanyang mga seniors, mga katrabaho, at sa kanya na rin background history is wala siyang bahid ng corruption and clean po ang salitang ang word na ginamit ni Ping Lacson. Clean itong tao na ito, and kung gusto niyo talaga ng kung gusto niyo talaga ng isang tao na hahawak ng mga mabibigat na trabaho, si General Torre talaga ang nararapat diyan. Dahil ang tao na yan ay talagang sinasabak yung kanyang katawan para ma-implement lamang yung batas. Which is maganda naman po yung kinalabasan talaga na imagine talagang hinarang niya yung katawan niya para mapatupad yung batas sa KOJC, pag-issue ng warrant of arrest. So, ngayon naman, isabong. Diba? Mga bilyonaryo ang mga inan niya kinakalaban. Kaya po siya ay sa pananaw natin, siya po ay kinainggitan at talaga namang gusto siyang ialis sa pwesto ng iba na kinainggitan siya and hindi nila magawa yung gusto nila dahil nandyan si General Torre. And nagkaroon din ng interview si General Torre na bago siya ma-relieve na meron talagang meron gustong makialam po sa PNP. And nangyari na nga po yung ating naiisip. Nangyari na nga na naghintay po ng maliit na issue para siya ay biglaan pa yung tanggal sa maliit na issue, biglaan na lahat po nagulat. So, ang sabi nila ng mga Remulla, aprobado naman daw yan ni PBBM. Syempre naman, ikaw ba naman, i-report mo na ganito sa Pangulo. Syempre, sasabihin pa ng Pangulo, ito yung aayon sa batas, kung may nalabag, kayo ang magdesisyon yan kasi yun na kayo ang nasa posisyon. So, kung sa tingin nyo may nalabag yan, sige, kayo ang kayo ang bahala, hindi siya makikialam. Syempre, ganun ang sasabihin ng Pangulo, di ba? Although, siguro, like ngayon, bibigyan niya ng ibang trabaho. Si General Torre, mabigyan daw na trabaho ang ibibigay sa kanya. Sana sa corruption, no? Ito po yung nakaka-alarma dito dahil hawak nga ni General Torre yung kaso ng isabong. Siya yung nagpo-protect dito kay Alice Totoy. Kaya si Alice Totoy po ay yung whistleblower ng isabong sa missing sabongero is malakas ang loob na ilantad lahat yung mga nalalaman niya dahil kay General Torre. And that time, ilang beses na interview si Remulla, minamadali na daw yung witness protection program. Na-relieve na po si General Torre. So malamang, takot na magsalita itong si alias Totoy, di ba? And kung mapapansin nyo, iba na po ang tono ni Remulla, ni Boying Remulla. At iba na rin po yung mga sinasagot ng mga kapulisan natin diyan sa Congress hearing ni Laila de Lima sa missing sabongero. Diba? Sabi, evaluate pa daw yung statement. Dati sinabi malakas ang ebidensya,
dapat agad ma-issuehan ng anong witness protection program. So ngayon naman po ina-evaluate daw yung statement ni alias Totoy, sabi ni Repulya, no? So grabe, no? Ewan ko ba kung bakit nagtitiwala si PBBM dito sa mga Remulla. Ako po wala talaga akong tiwala sa mga Remulla. Pero kagaya nga po ng sinabi natin, magtiwala po tayo sa ating presidente dahil meron po siyang inaalok na ibang posisyon kay General Torre. Ito daw ay importante at mabigat na trabaho na si General Torre lang daw ang alam ni PBBM na makakagawa nito at fit sa posisyon na ito. So sana sa anti-corruption, no? O kaya sa DPWH. Yan, ganyan, di ba? Yung nga lang, wala kasing background si General Torre about sa DPWH. So, baka ibang sana sa korupsyon. Kasi matindi po ang korupsyon ngayon sa Pilipinas. Damay po lahat ng politiko. Kahit isa walang ligtas. So, yan po yung rival ni Nartates. Actually, hindi ito rival kay General Torre. Rival ito kay Nartates kasi noon pa lang sinusungkit niya na yung PNP chief 4-star. So, pero ibinigay kay General Torre. So, yan. Pero ayan, napunta pa rin sa kanya. Pero yung 4-star wala pa rin sa kanya. PNP chief lang. PNP chief siya, pero nasa 3-star pa rin siya, di ba? Naka-General Torre pa rin po yung 4-star. So, ngayon po, mapag-observe po tayo kasi parang lumulubog po ang issue ng missing sa Bungero, di ba? Tumatahimik ang lahat. And biglang tumahimik din dun sa Prime Water. Ano na nangyari sa Prime Water? Tahimik din ang ating mga kongresista at mga senator sa Prime Water. So, at iba pa. Tandaan po natin, wag po natin kakalimutan yung iba pang malalaking issue. At baka po tayo nililihis lang tayo. Anyway, God bless po sa ating lahat.